Atin pong talakayin sa gabing ito ang katanungan po ng isang ating viewer ng Facebook. Good evening po. Masakit ang tuhod at pako. Ano po bang dapat gawin? At anong gamot dito? Anong bawal na kakainin sa ganitong sitwasyon? Ito pong sakit ng tuhod, ito'y common ailment, apektado kahit anong edad at mga activity level. Ang sanhi ng sakit ng tuhod paiba-iba. Kaya kailangan magpa-check up pa sa doktor para meron kang proper diagnosis and treatment. Pero maraming bagay na pwede mong gawin, ma-relieve yung knee pain at ma-prevent na maging worse ito. Una, pahinga. Iwasan mo yung mga activities na nagpapalala sa kirot ng tuhod mo at paa. Mga strenuous activities tulad ng matagalan pagtayo at saka bigyan mo din ng time na ang tuhod mo gumaling, ipahinga mo. Kaya pagka sumasakit, ipahinga mo muna. At saka pagka namamaga, mag-apply ka ng ice pack dun sa affected area, 15-20 minutes, several times a day. Ibalot mo yung yelo sa towel, no? Maaring ilagay mo muna sa plastic. Tapos nun ay ibalot mo ng towel. Ilagay mo doon sa bahaging makirot at namamaga. At itaas mo yung tuhod mo above your heart, no? Huwag mong ibaba, lalong mamamaga at sasakit yan. At pwede kang gumamit ng compression bandage para ma-reduce yung pain at pamamaga nito. At meron kang mga over-the-counter pain reliever, maring reseta ng doktor para makatulong sa pag-manage ng pain at inflammation. Ang specific action sa paggagamot sa sakit ng tuhod, depende kung anong pinanggalingan. Maring ito'y sport injuries, maring ikaw ay nabunggo o kaya napaluhod, basta sport injuries, no? Maring ipahinga mo to, pagkatapos lagyan mo ng yelo, maglagay ka ng compression at itaas mo. Ito ang paraan pag-manage ng sakit ng tuhod. Kailangan mo nang gumamit ng crutches or kaya brace para hindi nagagalaw yung tuhod mo. Kung ang sanhi ng sakit ng tuhod mo dahil sa arthritis, huwag kang magpapataba at pwede kang maglagay ng hot compress. Kung ang sakit ng tuhod mo dahil sa arthritis, hindi naman namamaga, masakit lang, pwede kang gumamit ng heat therapy. Yung hot water bottle o kaya yung hot water bag, lagyan mo siya ng hot water, then balot mo ng tuwalya para may insulator ka, hindi ka mapaso. Ilagay mo doon sa affected area kung ang sanhi ng sakit ng tuhod mo ay arthritis. Kung bursitis naman, hipahinga mo yung affected area, mag-apply ka ng yelo, iwasan mo yung activities na mag-cause ito ng pain. Mag-take kayo ng vitamin C para lumakas ang white blood cells production mo, lumakas ang immune system mo, panlaban sa infection and viruses. Kasi kapag meron kang sipon, meron kang lagnat, meron kang infection, nilalagnat ka, ay nagkakaroon po ng pamamaga ng mga tuhod ninyo. So, kung may infection ka, kung asan yung septic arthritis na tinatawag, kung asan ng sakit ng tuhod mo ay septic arthritis due to infection, ang gawin mo lang ay ipahinga mo yan, no? Palakasin mo immune system mo, labanan mo yung infection at viruses. Di ba, pagka nilalagnat tayo, sinisipon tayo, may sakit tayo, ang sakit ng ating mga buto at kasukasuan, yung tuhod natin. So, kailangan para labanan mo yung infection at viruses, palakasin mo immune system mo. At meron tayong natural killer cell na nag-eliminate ng virus, yung mga infected cells and cancer cell, para maprotektahan ng immune cell mo na ma-damage ng free radical, mag-take ka ng vitamin C.
Ang vitamin C po ay nakakapigil ng damage cell, nagko-contribute sa madali kang gumaling para magkaroon ka ng healthy cell function, ma-reduce ang inflammation sa tuhod mo, mag-take ka ng vitamin C. At ito po rin, ito pong vitamin C na to, ay nakakaalis po ito ng panghihina. Kung high blood ka, nakakababa ng BP, nare-reduce din po ang maging gout yan. At mag-take ka rin ng Super B complex kasabay po ng vitamin C para mag-increase yung energy level mo. Kaya kino-convert yung food into energy, panlaban ng fatigue at improve your energy level. Kaya ang pag-inom po ng vitamin C at Super B complex, sabay yan sa umaga. 30 minutes bago ka mag-almusal. Ito po kasi mga water-soluble vitamins para labanan ng infection. Mag-take po kayo ng vitamin C at Super B complex. Available yan sa Patnubay. Ano ba dapat mong iwasan na kakainin kung ikaw ay meron kayong sakit ng tuhod? Iwasan mo yung inflammatory food. Ito mga inflammatory food, nagpo-promote ng inflammation tulad ng processed food, sugary drinks, red meat, fried food, nakakapagpalala ng sakit ng tuhod yan. Yung mga dairy products, nakaka-trigger ng inflammation, lumalala sakit ng tuhod mo. Yung mga, yung merong gatas, basta iwasan mo yon. Saka yung gluten, maaaring nagko-contribute yan, kaya iwasan mo yan. Mag-take ka rin ng anti-inflammatory food, mayaman sa omega-3, tulad ng salmon, tuna, iwasan mo yan, take mo yan. At pagka nagko-contribute po sa knee pain, yung osteoporosis. Kaya kailangan mag-take ka ng mga fiber-rich food na ito po ay kainin mo, makakatulong. Tapos after nilagyan mo ng hot compress o cold compress, pwede mo yung pahiran po ng itong ating crystal oil. Pahid mo yan, nakaka-relieve ito ng pain at hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahiran mo ng ating crystal oil. Meron siyang antibacterial properties din po yan. At ganun din po, pwede kayo mag-take ng activated charcoal kasi pag meron kang inflammation sa bituka mo, nagko-contribute yan sa sakit ng tuhod. Kaya ito pong activated charcoal, nakaka-relieve ng kabag, bloating, at nag-aalis ng toxin sa bituka. At nag-absorb ng bacteria toxin sa bibig, kaya maganda sa bad breath, activated charcoal, Ngayon, kung kayo po ay masakit ang tuhod, magpapayat ka. Kasi pagka mataba ka, humihina yung muscle mo. Para lumakas ang tuhod mo, palakasin ang muscle mo, iwasan mo lang yung mga dairy products, nakaka-worse ng knee pain yan, mga junk food, mga gluten. Ito po yung mga nagko-contribute sa joint pain. Kaya iwasan mo yung mga pagkain na may gluten, Tsaka yung mga pagkain mayaman sa omega-3, tuna, salmon, sardines, kainin mo. Pero yung sardines, hindi po pinapayo yan sa mga may arthritis, lalong sasakit yan, nagko-contribute sa knee pain. Basta kainin mo lang, maraming fiber-rich food para wag kang tumaba. Kasi pag mataba ka, nagkakaroon ng pressure sa tuhod mo. Kaya, importante, damihan mo yung mga pagkain tulad ng yung apple, at saka pineapple. Meron silang enzyme na bromelain, na anti-inflammatory yon. Pwede ka rin mag-iinom ng, yung turmeric, o kaya gawin mong tsaa, yung luya. Ito yung magandang inumin kung meron kang knee pain, Maganda itong, mga supplement na yan, makakatulong po sa inyo. Kaya kung arthritis ka, mag-inom ka ng ginger tea, turmeric tea, mag-inom ka ng tubig, para matanggal ang uric acid sa sistema mo. Nulit ko, i-maintain mo yung healthy weight kasi yung extra weight, nagbibigay pasanin sa tuhod mo. Palakasin mo rin yung muscle mo kasi pag very strong ang muscle mo, nasusupport na stabilize
yung tuhod mo. Kaya sapagka tayo po ay gumagalang sa everyday movement natin, ay nagiging dahilan din po na yung manghihina. Kaya kailangan magkaroon ka ng strong muscle, meron kang exercise like walking, para yung mga muscle ay lumakas. Kasi pag very strong ang muscle mo, nagko-contribute sa better balance and coordination. Ang exercise, nakapagpapalakas tulad po yung walking, importante po yan. Jogging, walking, magandang exercise yan sa ating mga muscle. At saka yung mga muscle sa binti, muscle sa hita. Pag malakas yung muscles mo sa hita at binti, ay tumutulong sa iyong tuhod, ma-reduce ang panganib ng knee injury. Kaya magkaroon ka rin ng stretching exercise para ma-improve ang flexibility at saka range of motion mo. At magsuot ka ng supportive shoes. Yung kasing supportive shoes, malaking tulong po yan sa inyo. Mag-take tayo ng lecithin. Alam natin ng lecithin, nag-improve ng memory, nakakatulong sa ating learning, attention, and concentration. Ang ating pong lecithin, magandang inumin yan para maiwasan ang pagiging ulyanin. Ngayon, para lumakas ang ating tuhod, mag-take ka ng calcium, pampatibay ng ating buto, pampalakas ng muscle, yung calcium, magnesium. I-take mo yan, malaking tulong po yan, no? Kaya, alam mo po kasi kapag meron tayong magandang sapatos tulad ng walking shoes, rubber shoes, kung kayo'y naglalakad sa city, maganda po, mag-take po kayo magsuot kayo ng mga rubber shoes, yung sole niya, dapat ay mag-provide ito ng stability, at saka pagka nagsusuot kayo ng sapatos, importante po, yung maganda, ako po, pag nagwo-walking ka, rubber shoes talaga, yung walking shoes, importante, magsuot ka ng sapatos, na merong overall support sa tuhod at paa mo, no? Kaya, at saka syempre, prioritize mo yung exercise para i-maintain ang flexibility ng yung tsaka yung, mag-take po kayo ng omega-3 fatty acid. Ito pong omega-3 fatty acid, nakakababa ng bad cholesterol, at ito'y nakakabawas ng blood pressure at inflammation. Ang omega-3 po ay magandang panlaban sa sakit sa puso para maiwasan ng blood clot na it leads to heart attack and stroke. Ang omega-3 po ay nakakapigil ng clot formation. Pinaprotektan yung heart, pati yung brain mo. Ang omega-3 maganda po ito sa mga infant and children para ma-improve ang memory, yung cognitive function nila, para maiwasan ang pagiging ulyanin, pagiging makakalimutin, may improve yung mood mo, nare-reduce yung symptoma po ng depression, anxiety. Ang omega-3, nagsusupport ng emotional well-being mo. Mag-chat po kayo sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, kung nais nyo pong umorder ng ating item, sabihin yung pangalan, address, para ma-deliver ito sa inyo. Ngayon po, dadako tayo sa ating food for thought bilang pagwawakas. Ang sabi, if you love me, keep my commandments. Ito po isang conditional love. Ini-emphasize po ng Panginoon na tayo pong mga tagasunod niya, kailangan po ay meron tayong give and take. No? Ibig sabihin nito, ang pakikipag-usap sa Panginoon at mag-dwell sa kanyang promises at nakikita natin yung presensya ng Panginoon, nagiging ang ating tahanan at ang ating buhay, ang ating relasyon sa Kanya ay magiging maayos. Kaya ngayon, we are not alone pag tayo po ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala patubay ng Diyos sa atin, and God bless us all.